if ever. Kumakaya lang. In 2 Corinthians chapter 12, verse 7, in the King James Version, up to verses number 10, binasa ng kapatid natin kanina, and lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations. This is Paul saying that he has a lot of revelations. Ang dami niyang tinatanggap sa Panginoon. Well, enough. Si Paul is talagang matalino, marunong, and ang daming mga revelations ni Lord sa kanya. Pero ang sabi niya, lest I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh. May cost po yung pagiging malapit niya sa Panginoon. May cost yung spiritual growth niya. The messenger of Satan to buffet me, lest I should be exalted above measure. Well, God permitted Satan. In the time of Job, pinermit din ng Panginoon si Satanas to buffet si Job, mga kapatid. Ganon din itong si Paul. May pinahihintulutan talaga ang Panginoon. It is because lest I should be exalted above measure. Alam ng Panginoon na kapag abundance ang revelations, abundance ang meron tayo, mga kapatid, alam ng Panginoon na one day we will be exalting ourselves. Verse 8, for this thing I besought the Lord thrice. Dahil dito, sabi niya, nakikiusap ako sa Panginoon. I prayed 3 times, sabi niya, that it might depart from me. Well, this is Paul who has experienced going in heaven, just like John the Beloved, and he has a lot of revelations, but he is under thorn in the flesh. So, wag po nating isipin na, grabe, dakila siya sa kaharian ng Panginoon and maybe he's so close with God, wala na siyang problema. Baligtad, mga kapatid. The more you grow, the more pains you have. Because there is a cost in growing spiritually, mga kapatid. Hindi po pwedeng wala, mga kapatid. And he said unto me, verse 9, this is God telling Paul, and he said unto me, sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Sabi ng Panginoon kay Paul, my grace, ang biyaya ko ay sapat. Hey Lord, I've been doing my best to serve you. Baka naman pwedeng makiusap, pakitanggal yung thorn in the flesh ko. Yun lang naman Lord. The rest okay na ako. Pero itong thorn in the flesh, we don't know kung ano ito. Sabi nila, sa mata. Sabi nila, ano man ang klase ng karamdaman meron si Paul. But this is something that is painful. Thorn is painful. Mahapdi po yun. Nakakatusok po yun. So we don't know kung anong klaseng pagsubok ito. But this is painful for Paul. Pero sabi ng Panginoon, my grace is sufficient for thee. Your grace, Lord. This is your grace. I'm in pain. I'm suffering. This is your grace, Lord. Pero tinanggap ni Paul. Kaya sabi niya sa verse 10, therefore, I take pleasure in infirmities. Okay, wala akong magawa, Lord. I will take pleasure in infirmities. Pleasure. Alam niyo yung pleasure, mga kapatid? Walang pagsidlan na galak yun. Natutuwa ka, nagagalak ka. Pero sabi niya, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in necessities, in persecutions, in distresses for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. It is Jesus who make me strong. The time that I am in infirmities, the time that I am in pain, God is exalted.
Sa panahon na umiiyak ka, sa panahon na nararamdaman mo yung hirap, yung pagsubok, hallelujah, yung challenges sa buhay mo, God in heaven is exalted. Ang Diyos, mga kapatid, ay napupuri, nagagalak. But I would like to emphasize today, telling you, I would like to entitle the message that says, My grace, not yours. Because sometimes the way we understand grace is sometimes more favorable in our flesh. But God thinks differently. Sabi niya, ang biyaya ko ang kailangan mo. Biyaya ko, hindi biyaya mo. The way I interpret grace is different from the way you interpret grace. Hindi mo naiintindihan yung ibig sabihin ng biyaya ko. Ang naiintindihan mo lang yung biyaya na makalaman. But today, hallelujah, God is with us. I know God is with us. Lord, hallelujah. It's not ours, Lord, not our understanding, not the way we perceive things, Lord. But Lord, I pray, give us a heavenly vision today. A heavenly vision, Lord, that we, hallelujah, will understand all the words, hallelujah. We will understand how we are going to, hallelujah, live your words accordingly, Panginoon. Jesus, I pray, whoever is in burden today, I don't know Jesus, but let them understand that you are the graceful God that we have to serve. Lord, hallelujah, speak to us. Speak to us, Lord. In the name of Jesus Christ, I pray. Can we worship the Lord today? Can we lift our voices to Him? Can we shout hallelujah to Him? Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. The Lord bless you. You may be seated. When we talk about sufficiency, okay, sige. Ikaw na lang sige. Okay, sige. Okay. Talking about the sufficiency of God's grace, mga kapatid. Paano ba nagiging sufficient ang biyaya ng Diyos sa atin? Sufficiency is a condition of contentment. Kapag sufficient ang isang tao, meron siyang pakiramdam na siya'y kontento na. That's the sufficiency for men, mga kapatid. But enough is another word for sufficiency. I don't know whether this will. The word enough is another term for sufficiency. Pag sinabing, I have enough, ibig sabihin, kontento na ako, sufficient na ako, mga kapatid. But sufficient suggests a close meeting of needs. Ibig sabihin, yung ating mga pangangailangan, we can easily address, we can easily overcome. Namimit natin yung needs natin. That's why we say, okay, it's enough. Kontento na ako, sufficient na ako. But reading the Bible, from Genesis to Revelation, you will find out that man has no satisfaction. Wala pong kakontentuhan at satisfaction ang tao. Even the world, this world feeds us discontentment. Ang mundong ito, ang pinapakain sa atin, ang pinapakita sa akin, ang pinapadama sa atin ng mundo, we should not be contented. Kalalabas lang ng iPhone, mayroon na namang susunod na iPhone. Kaya yung iba, bago pa yung cellphone nila, hindi nga nila na-explore pa. Gustong bumili ng yung trending na klase ng cellphone. Because the world feeds us what? Discontentment. Maganda naman ang damit mo. Bagay naman sa'yo. Pero dahil hindi signature clothes, you want to have those material things for you to say na, oh, kontento na ako. Bakit? Kasi na-address ko na yung karamihan ng need ng marami.
In the Bible, in the book of Genesis, mga kapatid, Adam and Eve are examples of not enough. Dalawa pa lang po ang tao sa mundo, lahat ng pangangailangan nila, lahat ng klase ng prutas at lahat ng klase ng pagkain nandoon na, pero they are the most, or the very example of not enough. Hindi pa kontento, hindi pa sapat, mga kapatid. And satisfaction is man-dependent. Sa mundong ito, dahil ang tao, mga kapatid, is living in the world, the satisfaction is not really addressed on earth. But the world itself, it feeds us dissatisfaction, mga kapatid. Bakit ba nga, mga kapatid, ang tao ay hindi nasasatisfy sa mundong ito? Bakit nga ba? Kahit anong gawin nating aral, parang mayroon ka pang hindi naiintindihan. Kahit na anong laki ng sweldo mo, parang bakit kulang pa rin? Bakit kahit na mapuntahan mo na yung magagandang lugar sa Pilipinas o sa ibang mundo, parang may hinahanap pa yung mata mo. Parang may hinahanap pa yung pakiramdam mo. Kahit na humiga ka sa pera, katanyagan, edukasyon, o ano man ang uri ng klase ng kayang ibigay ng mundo, parang hindi pa rin tayo kontento. You know what? Why we are not satisfied? Because our satisfaction cannot be found here on earth. Because we were created for heaven. Nung ginawa ka ng Diyos at ako, mga kapatid, the main reason God created us is not only for earth. Remember, mga kapatid, when God created the heaven and the earth, mga kapatid, mayroong espesyal na ang Panginoon na binigay sa ating tirahan, itong mundong ito. But the very beginning, as you can see, bakit nung nagkasala si Eva at Adan, they were expulsed, o ano tawag dyan? Pinaalis sila doon sa halamanan, sa Garden of Eden. Bakit sila pinaalis doon? If you will be staying in the paradise, wala kang problema. Nagkaroon na ng problema when man was asked to go out of the paradise. Sa paraiso, wala kang kailangan. Sa paraiso, masaya ka. Pero nung inalis sila ng Panginoon sa paraiso, doon na nag-umpisa, mga kapatid, yung kanilang pangangailangan. And you can see na kahit anong gawin nila, there is no satisfaction. But if you could go back to the paradise, wala ka nang hanapin pa. It's enough. Pero nung sila lumabas na, mga kapatid, doon sa paraiso, doon na nagsimula yung dissatisfaction ng tao. You were created for heaven. Hindi ka pang mundo. Panglangit ka. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka pang mundo, panglangit ka. May isang komentaryo akong nabasa, mga kapatid. Ang sabi ng commentary na aking nabasa, the mystery of human suffering will not be solved completely in this life. Yung misteryo daw anya ng human suffering, hindi daw maa-address sa mundong ito. The same body that can bring us pleasures can also, the same body can bring us pains. O nga naman, ano? Yung katawan na kung saan magbibigay sa iyo ng pleasure, yun din yung katawan na magbibigay sa iyo ng pait o pains, mga sakit, di ba? The same family members and friends who delight us can also break our hearts. Di ba? Yung minamahal mong pamilya, minamahal mong anak, asawa, kaibigan, yung minamahal mo sila din yung mananakit sa iyo pagdating ng panahon. Ito yung sinabi niya maganda. And in-highlight ko sa mga kapatid. The only way to escape it is to be less than human. The only way to escape it is to be less than human. Bawasan mo yung pagiging tao mo. Mamuhay ka ng parang kalahating tao, kalahating hayop, gano'n. Well,
ine-emphasize niya yung spirituality. If you will not live spiritual, then you will not be satisfied. Tingnan mo yung mga tao, mga kapatid, nakapupuspos na ng Espiritu Santo. Walang ulam sa bahay yan. Walang pamasahe yan. Konti lang sinesweldo yan. Pero yung napupuspos ng Espiritu Santo, tingnan mo, ikumpara mo sa mga taong hindi napupuspos ng Espiritu Santo. Parang ang buhay ng mga taong napupuspos, mga kapatid, ay kaaya-aya. Ang saya, may kapayapaan. At mayroon pong pananaw na kung saan, there will be better days to come. May mga magandang araw din na darating sa buhay namin. You can live peacefully. You can sleep very well at night. Kayo ba nakakatulog ng maayos sa gabi? Sa mga hindi, kaka-cellphone nyo yan, mga kapatid. Di ba? Masakit ang ulo. But again, brethren, let me tell you that we need to be less than human. Wala, Pastor? Grabe naman yan. Hindi kami magiging tao. Well, we are composed of what? The body, soul, and spirit. If we could maximize the role of the component na kung saan yung spirit, if we could maximize that, you will live peacefully. Bakit po ko nasabi yon? Kasi the body will always requires kung ano yung sinasabi ng earth. Actually, yung soul natin will only be the beneficiary of the power of the spirit and the carnality of the flesh. Ang huhukuman ay yung soul. It's not the spirit. The spirit is part of God. Kaya alam niyo, ang tao kahit hindi nagsisimba, meron siyang kamalayan tungkol sa Diyos. Bakit? Kasi composed tayo ng body, soul, and spirit. Nung hiningihan ng Panginoon yung clay, may portion ng Panginoon doon sa tao. Yun, yung spirito. Kaya may kamalayan ka magsimba, may konsensya ka. Kahit di ka turuan ng tama at mali, alam mo yung tama at alam mo yung mali. Kasi meron sa loob-loob mo tumutulong. Kaya pag tayo nagsisimba, mga kapatid, ang tumutulong sa atin, kaya sabi ng Biblia, I will never leave you nor forsake you. Bakit? Nasa sayo siya eh. Na-activate yun, yung awareness mo about God. It's within. Natutulog lang yan pag ikaw hindi aktibo. Pero pag ikaw active sa paglilingkod sa Panginoon, pansinin mo, aktibo rin yun. Everybody say amen. So it gives you motivation to serve, motivation to pray, motivation to fast, to go to church, follow the activities of the church. Nandun yun sa loob natin, mga kapatid. Kaya minsan nakatingin tayo sa gustong sabihin. Minsan yan ang tao kasi, mga kapatid, we always listen to the voice of the world. Sabi nila, gwapo ba ako? Maganda ka ba? Minsan, mga kapatid, nagtatanong tayo, okay na ba ako? Okay na to. Sabi na sa bagong ano ngayon, okay na to. Parang pagkain lang, okay na to. Minsan, we solicit the opinion of others. Bagay ba sa akin, Brad? Di ba? Okay ba yung ginawa ko kanina? Alam mo, kanina sa discussion, okay ba yung tanong ko? Okay ba yung turo ko? We always seek the opinion of others. Well, hindi naman po maano yan. Pero kung pag-uusapan nga yung tinatawag nga na solicitation. Minsan, depende sa kasama mo pag sinabi mong, gwapo ba ako? Maganda ba ako? Depende sa tinatanong mo. Kung tinatanong mo, kaibigan mo, kahit pangit ka, oo, ganda mo. Approve ka. Pero pag hindi mo kilala yan, tsura nito. It depends of kung sino yung na-associate mo, mga kapatid. Because sometimes, we tend to believe that attractiveness is based on the social situation. Di ba? Yung sosyudad. Ito'y uso Kaya mga kabataan, yun din ang sinusunod na pananamit. Gupit. Kulay ng muka. Iba yung muka, puti. Yung liig, itim. Kasi pa-Koreano kayo ng pa-Koreano. Pilipino kayo Yung kulay nyo, hindi talaga yan puti. So, we spend money to improve ourselves because we think it's not sufficient.
Kailangan gawin ito, kailangan bilhin ito. Minsan tingin natin, we are not enough. Pero naniniwala ba kayo na you are not enough? Nung pinanganak kayo, kung ganyan na talaga kayo, si Lord na nagsabi, it's enough. Tama na yan. Lord, sana naman pinaputi mo ko ng konti para, Lord, sana pinatangkad mo, pinatangos mo. Marunong ka pa sa Diyos. Sabi na that's enough. Okay na to. Nang niluluto ni Lord. Okay na yan. Hindi po mga kapatid. If we are we always based our parang acceptance dun sa norm, mga kapatid, ang mundo, wala pong sasabihin maganda sa atin. Palaging ang opinion ng mundo ay pang sarili. Hindi pang Diyos. Panglangit tayo eh. Pang Diyos tayo mga kapatid eh. Kaya nga, the next point is, sufficiency seems a dilemma for men. Ito yung dilemma ng tao, yung sufficiency, yung pagiging kontento. Yan yung madalas na gusto ng maraming tao, mga kapatid. And Paul has the same dilemma. Meron din ganitong dilemma si Paul, the thorn in the flesh. Naglilingkod naman siya sa Panginoon. Pero bakit may kulang? Bakit parang nakapagpapagaling siya ng may karamdaman? Imagine. Pag nagpipray siya, gumagaling yung karamdaman ng tao. Pero siya, meron siya sariling karamdaman. And he has his own dilemma. Lahat tayo may sariling dilemma, mga kapatid. Hindi natin pwede sabihin araw-araw yun. Pero meron tayong kanya-kanyang kabigatan. Tama? Minsan hindi natin nasasabi sa asawa natin, sa anak natin. Minsan sekreto na lang natin yun eh. Pero dilema mo yun sa buhay. Noon, ngayon, at sa mga susunod na panahon, parang yun pa rin yung dilema mo. Well, a given dilemma, mga kapatid, is not that something we could avoid. Mapansin niyo sa sinabi ni Paul kanina sa kanyang salita. God had given me a thorn in the flesh. Binigyan ako ng Diyos. Binigyan ako ng Diyos, hindi ng tao, ng Diyos, ng thorn in the flesh. Ngayon, pag may binibigay ba ang Diyos sa'yo, matatanggihan mo? Lord, kay Francis mo bigay yan, wag sa akin. You cannot argue with God. Pag binigay sa'yo ng Diyos yan, wala ka nang ibang magagawa kundi tanggapin. Sinubukan niya makipagtalo. Lord, baka pwedeng yung sa kapitbahay ko na lang. Baka pwedeng sa iba na lang. Baka pwedeng sa boss ko na lang. As pasungit. Pero siya rin ang sumagot. Ay, hindi pala pwede. Sabi niya. We cannot avoid it. Because there are things that we cannot really avoid when God permits it. Tulad nung kay Job, mga kapatid. Job is like, God himself parang justify that Job is a righteous man. In chapter 1, sinabi niya, matuwid si Job. Pero, matuwid pala, pero bakit pinirmit niya yung isang pagsubok sa buhay? Kaya nga sabi ko you cannot argue with God. Ano bang klaseng Diyos meron tayo, Pastor? Bakit ka naman si Lord? Well, I am not God. I cannot explain that. Para sa naman tayong nilikha ng Panginoon, I cannot explain kung bakit lahat nangyayari. Iba yung nangyayari sa sister, iba nangyayari. Para sa naman tayo naglilingkod. Para sa tayo nagtatapat. Pero ba't magkaiba tayo ng sitwasyon sa buhay? I cannot explain that. All I can say is, accept it if God gave it. Pag binigay ng Diyos sa'yo yan, tanggapin mo. Binigay ng Diyos sa akin, tanggapin ko. Hindi natin pwedeng i-argue. Hindi natin pwedeng sabihin, ang Diyos ay nagkamali. No, it's not, mga kapatid. Dilemma of Paul is to keep him humble. In verse number 7, I don't know kung nandyan yan, mga kapatid. Lest I shall be exalted, sabi ni Paul. Baka kasi ako magyabang Kaya pala binigay yung dilemma kay Paul kasi nakikita ng Diyos, magyayabang siya. Ba't kay Pedro hindi binigay? Ba't kay Juan hindi binigay? Kay Mateo hindi binigay? Bakit kay Apostol Pablo binigay? Kasi nakikita ng Diyos, because of the abundance of revelations, lest I shall be exalted.
Ako daw kasi ay magyayabang. Nakita ng Diyos yun. Kilala po tayo ng Panginoon. Yung katabi nyo, hindi nyo pa lubusang kilala yan. Kahit asawa mo nga, kapatid mo nga anak mo, hindi mo lubusang kilala yan. Pero Panginoon, kilalang kilala tayo ng Diyos. Why keep Paul? Bakit gusto ng Diyos i-keep si Paul, mga kapatid? There is one thing that I know when I read the Bible, mga kapatid. Bakit gustong-gusto ng Panginoon? Bakit binigyan ni Lord si Paul ng thorn in the flesh para sa ay i-keep? Bakit siya gustong i-keep ni Lord? There's one thing that I want to emphasize today. Listen. Because Paul is growing. Bakit ka i-keep ng Lord kung hindi ka naman growing? Paul is growing because of the abundance of revelations. Remember, revelation does not come easily. Hindi dumarating yan na, huy, ang dami ko nang alam. No. Revelation comes from what? You study, you meditate, you follow God's will, you really focus to the Lord, and God reveals. So nakikita ng Panginoon, sobrang seryoso ni Paul sa paglilingkod sa Panginoon, kaya dumadami yung kanyang mga revelations. Alam niya kung ano yung kalooban ng Panginoon. And God wants to keep Paul because of that growth. Everybody say amen. Because of growth. The dilemma makes him soft, humble, and dependent on God. Pinalalambot siya ng dilema, ng problema, ng thorn in the flesh. Pinagpapakumbaba siya ng Panginoon habang siya ay nakakaramdam ng pain sa kanyang katawan. Tingnan niyo mga kapatid, bakit ba kinakailangan na isakripisyo, mga kapatid, si Isaac? Bakit kailangan hilingin ng Panginoon kay Abraham si Isaac? Ano bang kinalaman ni Isaac? Paslit yun May kinalaman ba si Isaac kung bakit siya gustong ipahandog ng Panginoon? No. Listen. Because Abraham is growing. If you are growing, there is something that God makes you humble. Kaya pag may nangyayari sa, Lord, am I being arrogant? Am I being, Lord, did I exalt myself, Lord? Palagi mo siyang itatanong sa Panginoon. The Hebrew young men, why they were asked to be burned? Bakit kinakailangan ihagis sa hurnuhan yung 3 Hebreong lalaki? Because they are growing. Di ba? Sila yung hindi sumamba. Di ba? Sumasamba lahat sa rebulto, pero hindi kami sasamba dyan. Hinagis sila. Because they're growing. Job, alam na natin nangyari kay Job, sinabi ko na kanina, he needs to suffer. Bakit? He is growing. You know, if we are growing, this dilemma will come. Nakatakot naman yung sinasabi mo, Pastor. Hindi ko kayo tinatakot, mga kapatid. I just want to expose why Paul is in dilemma. Na gustong i-emphasize ng Panginoon, kahit may dilema yan si Paul, kahit may dilema yan si Abraham, kahit may dilema itong 3 Hebreong lalaki at si Job, pansinin nyo anong nangyari, mga kapatid. Itong mga taong ito, hindi sila nagapi, mga kapatid. Hindi natalo. Alam nyo kung bakit? Because the grace of God is sufficient for thee. Akala nila, failure ka. Pero sa mata ng Diyos, habang naghihirap ka, naluluwalhati siya. Habang nahihirapan ka, ang Diyos ay nagkakaroon ng kapangyarihan sa buhay mo. Do you get the point, mga kapatid? It makes you tender. Sarap kumain ng baka pag yung malambot. Pag nasobrahan sa luto, parang bubble gum. Pero pag yung tama lang, di ba? Kain ka ng steak. Anong gusto niyo, sir? Ano yun? Well, rare?
Well done. Ano pa yung isa? Medium rare. Medium. Anong gusto mo? Rare. O yung hilaw. Di ba? Sinasawsaw lang sa ano. May dugo-dugo pa. Dugo para kang vampira, mga kapatid. But Paul knew that God is dealing with him. Alam ni Paul yun, Lord, ano bang ginagawa mo sa buhay ko? At hindi niya matanggap yun. I besought the Lord thrice. Sabi niya, kinukulit ko sa Lord 3 beses. Lord, sige na naman. Tanggalin mo na ito. Ito lang kahilingan ko. 3 beses niyang kinukulit ang Panginoon. Yan ay pagpapakita na hindi niya tanggap. Hindi niya tanggap. Tao siya, mga kapatid. Kayo ba? Gusto niyo ba yun? Di ba? Hindi rin. Hindi niya rin tanggap, mga kapatid. I besought the Lord thrice. What he did is he bargained. He bargained with God. Talagang, iniisip ko maigi eh. Kahit siguro anong gawin niyang kulit sa Panginoon. Di ba naalala mo, Pastor, si David? When his son with Bathsheba died, o nasa karamdaman, di ba si David di kumain, di siya nagkaroon ng pleasure sa buhay. Basta na nagpipray lang siya. Pero alam niyo, kahit nagpipray yung matapat na tao ng Panginoon, hindi sinagot ng Panginoon yung prayer niya. Namatay pa rin yung anak niya kay Bathsheba. Alam niyo, pagkatapos mamatay ng anak niya kay Bathsheba, parang wala nangyari, parang nagdahilan lang. Tumayo siya, naligo, nagpamada, nagpabango. Okay, let's go back to business! At kanina lang umiiyak ka, ba't hindi tinanggap ni Lord yung prayer ko, ano magagawa ko? Dapat ganun tayo, mga kapatid. Nangyari kay Paul? 3 beses kong kinukulit si Lord. Wala. Sumagot si Lord, my grace is sufficient. Tama na yan. Okay na yan. Sa tingin mo, talo ka. Sa tingin mo, masakit yan. Sa tingin mo, but my grace is sufficient. Sakto lang yan. Hindi yan sobra, hindi kulang. Sakto yung nangyayari sa buhay mo, Apostol Pablo. Sakto yan. Hindi ako nagkulang, hindi ako delayed, hindi rin ako advanced. Sakto lang yan. He seems fighting with the will of God. It seems he is fighting na, mga kapatid. Huwag po natin gagawin yun. Ganun din naman nangyari kay David. Parang lumalaban siya, but later on, we understand, mga kapatid, why they bargain. Bakit ba sila nagbabargain? Because it's not easy. Ang nagsasalita sa inyong harapan ay katulad nyo rin, mga kapatid, it's not easy. Marami rin akong dilema sa buhay. Meron din kayong mga dilema sa inyong buhay. And I can tell you, it's not easy. May panahon na parang hinihila mo na lang ang sarili mo going to church. Nakaupo ka, nakangiti ka dyan. Pero sa loob-loob mo, nag-aalab ang iyong damdamin. Nagdurugo ang iyong puso. We tend minsan na maging hypocrite sa loob ng simbahan. Pretending okay tayo, pretending okay nangyayari, pero nakikita sa araw mismo, sa oras ng pagluhod natin sa Panginoon. Para tayong kinakatay. Para tayong mga inihahandog sa altar at ginigilitan ng leeg. Because of suffering. Because it's not easy. Kaya nagbabargain ka sa Panginoon. Kasi masakit ito. Hallelujah. Why Paul is bargaining? Is he thinking that God is not doing his best to help him? Of course not. Maybe because he served God and yet he is emotionally tortured, socially deprived, or physically different. Alam mo, ang hirap nun, mga kapatid, ano? Yung bang nangangaral ka ng pagpapala, tapos ikaw hindi pinagpapala. Alam ba yung nagpe-pray ka, nagtuturo ka ng healing, pero ikaw may karamdaman ka? Alam niyo kung gaano kasakit yon? Masakit pa sa breakup nila, mga kapatid. Ang sakit nun. Yung pag iniisip mo, Lord, pag nagpe-pray ako sa iba, gumagaling sila. Ba't yung cancer ko, Lord, hindi gumagaling? Lord, sila pag nagpe-pray ako na i-bless, binibless sila.
Ba't ako parang palaging kapos, Lord? Ang hirap yan. Naranasan niyo ba yan? Nung nagpa-pioneer ako, Pastor James, naalala ko sa Pilar, nangangaral ako ng pagpapala. Yung sapatos ko, nakabuka. Hindi ako nagbibiro, mga totoo yun. May butas yun, di ba sinabi ko sa inyo, may butas yun namin. Napapasukan kasi ng bato yun eh. Yung butas. Pag naglalakay, kluk, tumutunog sa ilalim. Tapos ang barong ko, mga kapatid, yung dito sa balikat, nandito na malapit sa siko. Eh, hindi kasi akin yun eh. Binigay lang sa akin. Wala akong mambili ng barong. Ang hirap mangaral. Umuwi ako sa bahay, sabi ko, Lord, para namang hindi ko naramdaman na talaga minless mo ako. Hindi ko naman narinig yung sagot ni Lord. Salamat, di ako binatukan ng Panginoon. Reklamador ka. Pero, this is why also David said in Psalms 142 verse 1 to 2, hindi po masama mga kapatid. Anong sabi ni David? I cried unto the Lord with my voice. With my voice unto the Lord did I make my supplication. I poured out my complaint before Him. I showed before Him my trouble. Hindi po masama na sabihin kay Lord, Lord, ano ba nangyayari sa akin? Lord, I showed Him my trouble. Lord, pinipersecute ako. Lord, tingnan mo ang karamdaman ko. Lord, tingnan mo yung mga taong nakapalig. You can express it to God. And there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. But it's okay to cry out to God and show our troubles in life. But after this, listen to me. Pagkatapos yung magreklamo, tapos yung magwuling-wuling doon sa bahay nyo, Lord, why me? Ganun. Lahat na gawin nyo, umiyak kayo, bumalahaw kayo sa simbahan, mag-seek kayo ng Holy Ghost. Sige, iyak kayo. Sobrang tindi ng problema ninyo. Sobrang bigat ng dilema ninyo. It's okay. But after you cry, accept it. Yun lang. Grabe, lugi naman, Pastor. Hindi lugi. Because God honors our emotions. Tao tayo, alam ng Diyos yan. Sige, ilabas mo yan. Di ba minsan naghahanap ka ng kaibigan mo, Mare, si Pare, sige bihin mo, mag-express ka. May umiiyak na. Pag uwi mo, Mare, salamat ha. Gumana ang loob ko, may nasabihan ako. Exactly, yun yung gusto na mangyari ng Panginoon. You cry out so you can express it. Marilib ka. Pero after that, accept the will of God. You cannot battle against God. Tanggapin mo na lang yun. Na yun ang kalooban ng Panginoon. Just accept the will of God. Sabi nga ni Jesus Christ, nung siya nakaluhod doon sa Garden of Gethsemane, mga kapatid, Lord, can this cup pass from me? Pwede bang hindi na ako paluin, suntukin, bugbugin, patayin, ipako sa krus? Can this cup pass from me? Alam mo yung cup of suffering yun eh. Maya-maya sabi niya, Lord, di ba na-express siya ha? Diyos yun mga kapatid. Nag-express siya. Pero maya-maya sabi niya, Lord, not my will. Sorry Lord, nag-express lang ako. Pero I accept your will. Not my will, but your will be done. And then suddenly, pagtayo niya, wala na. Tanggap niya na lahat. Pako siya, suntukin siya, hagupitin siya, papasanin siya ng krus. Wala ka lang narinig kay Jesus. Bakit? Tinanggap niya eh. Kaya hindi natin masabi na, because we cannot accept it. Kaya parang murmur ng mo, ano ba naman itong buhay na to? Hirap na naman. Baba ng sweldo. Wala pang nagawa si Bongbong. Yung bigas, hindi naging 20. Dahil mong reklamo sa buhay. Di ba? Bumalik naman yung mga nagsasyabu. Dahil mo ng problema sa buhay, di ba? Hallelujah. Sana manalo na si Sarah. May mga ganun-ganun pa tayo.
Alam nyo, until you accept it, you will not be at peace. Kasi Kristo nung tumayo na siya, nabuhat niya ang krus kahit mabigat. Because He accepted na kailangan niyang buhatin yun. Will ito ni Lord eh. Hinahagupit siya, aray, sakit. Will ito ni Lord eh. Kaya anong kapalit ng will ni Lord? Glorified. O glory. Hanggang ngayon, hindi, the only wise God and the God that serves us through the cross, mga kapatid, is Jesus Christ. Alam niyo kung bakit? That's a perfect example of accepting the will. Isang perpektong imahe kung paano sumunod sa Diyos. Tiniis niya lahat yun. And Paul says, God is telling me, my grace is sufficient. My grace, what is happening to you, Paul? Sabi ng Panginoon kay Paul, my grace is sufficient. Parang sinasabi ng Panginoon, Paul, you are under my control, don't worry. Ano nangyayari sa'yo? May karamdaman ka. Don't worry, Paul. It is all under my control. Binabasa ko sa maigi. Oo nga naman, ano? Ba't sasabihin ni Lord yun na my grace is sufficient kung hindi niya kontrolado? Kaya sabi ko, Lord, salamat. May mga nangyayari pala sa amin na para bang hindi na natin kaya. Parang di ko yata kaya. Hindi mo na kaya. Pero sabi ng Lord, hindi. Kaya mo yan. It is under my control. The grace is enough. It's not lacking as you think. Hindi siya nagkukulang according sa iniisip ng tao. Tinan niyo mga kapatid, when we talk about rugs, basahan, look at this basahan. It's dirty. Yuck. Yan na sila, yuck. Dirty. But it can clean. Ang basahan, nakakadiri tingnan, pero nakakalinis. Tama po ba yun, mga kapatid? It looks ugly, but it makes you feel, alam mo yun, sino sa inyo may aso dito? O sige, yung pangit na aso. yung ano tawag doon, yung bulldog? Ano tawag doon? Bulldog ba tawag doon? Yung parang kinapos ng nguso. Ang pangit, di ba? O pitbull, may pitbull. May pitbull kayo. Pangit, di ba? It looks ugly, but you are safe. Pagpasok ng mga tao, pangit naman ang aso mo. O sige, subukan mo lapitan. Pangit ka dyan. Naku, yung ibig sabihin? It looks ugly, but you are safe. May mga nangyayari sa buhay mo, it looks ugly. But you are safe in the hands of God. It might not be perfect na parang chihuahua. Yung cute naman. Ang chihuahua, sisipain na magnanakaw yan eh. Subukan mong sipain ng pitbull. Kukunin niya yung paa mo. Talagang uuwi kang dala-dala mo siya. Hindi aalis siya ng pitbull, di ba? Pag naglalak yung jaw niyan eh. Uuwi kang dala-dala mo siya. Pangit pala ha. Like tayo mga magulang, may mga magulang dito na, di ba, mga anak, hindi kumakain ng gulay. Di ba? Ako, ayaw ko dati yung ampalaya. Sino gusto ng ampalaya? Praise God, salamat sa Panginoon, natuto na kayong kumain. Ako, ayaw ko niyan. Pero ngayon, pag nakakita ko niyan, parang, parang yung urge ko, kahit may lechon dyan, ito yung unang-una kong kakainin. Kasi, alam ko, it will be benefited my health. It tastes bitter, but according to this, but it's good for your health. It tastes bitter. Mapait. Alam nyo, pag ako may ubo dati, at may plema, ang pinapainom sa akin ng nanay ko, hindi yung mga lagu-lagundi, hindi yung mga, alam mo, oregano. Pipitas yung nanay ko sa labas. 3 dahon yun.
Ay, 4 nga minsan, 5. Dikdikin ng baso. Awan, tinitingnan ko. Kumakatas. Kukunin yung katas, lalagay sa kutsara. Nga! Nga! Talagang sasalaksakin ka. Tapos nun, siyempre, mapait eh. Duduwal ako. Ito, labas lahat. Ang sarap sa pakiramdam. Mapait, pero nakakatulong. The dilemma is like that, mga kapatid. In contrary, mga kapatid, sa ating mga iniisip, what we expect, it is sufficient. Kaya kung whatever you have today, though yan ay pangit, mukhang pitbull, yung iyong sitwasyon ng buhay, o mapait, kasing pait ng ampalaya, o ng oregano, o kasing, ano man yan, mga kapatid, it will benefit you. That's for the glory of God. Sabi ni Lord, don't worry, just take the bitter gourd. Sige, kainin mo lang yung palaya. Sige, okay lang yan kahit pangit ang tingin nila sa'yo. Sige, pag may nangyayari sa buhay mo na parang hindi sila nabibless, okay lang yan kahit hindi sila nabibless. It's under my control. Paul, it's under my control. By grace is sufficient. It's enough. I am in control, Paul. Sabi niya. Ako ang may control niya. Everybody say amen. Amen. So, they think that we are in failure, mga kapatid. Remember this. You are not failure just because you feel insufficient. Hindi kasi ako kasing galing ni Brother Billy eh. Hindi kasi ako kasing gwapo ni Francis eh. Hallelujah. Hindi kasi ako kasing talino nila. It's not because you feel insufficient, failure ka na. Hindi. O, sino niyo mga kapatid? Bakit? Yung kasikatan ba ni Richard Gomez, hindi ba napantayan ni Rene Requestas? O, di ba? Masikat pa nga si Rene Requestas. Kesa kay Richard Gomez. Richard Gomez, di ba? Gwapo, matipuno. Hindi sa itsura. Kaya nung lumabas si Rene Requestas, namatay nga lang ng maaga, no? Pero kung hindi namatay siya, siguro mas hari pa sa kay Dolphy siguro yun. O sumunod kay Dolphy. Alam niyo, kita niyo ibig sabihin, mga kapatid, it's not because you feel insufficient, pangit ka, hindi ka maganda, hindi ka mayaman, hindi ka matalino, akala mo failure ka na. Hindi. Hindi ka failure, mga kapatid. Everybody say amen. Amen. Yung iba nagkukwit na lang. Failure na ako eh. Our failure doesn't make God a failure. Nakuha niyo po? Amen. Our failure doesn't make God a failure. Kung failure ka, hindi ibig sabihin si Lord failure. Ang tingin mo lang kasi failure ka. Paano magiging failure ang Diyos? Diyos siya eh. Walang failure ang Panginoon. Walang kabiguan ng Diyos. Lahat sa Kanya ay posible. Walang kabiguan sa Panginoon. Maybe we feel insufficient, but God is not insufficient. Kahit maramdaman mo pa at sabihin pa ng ibang tao sa'yo, alam mo, ang takbo ng buhay mo hindi maganda. Alam mo, hindi maganda kinabukasan mo. Alam mo, hindi ka kasing galing ng ibang tao. Okay. But that doesn't make our God, oh my God, failure. Maaaring nakita mo ako, nagkasala ako, marumi ako, makasalanan ng tao ako, pero yung kasalanan ko, hindi naman nakakabawas sa pagiging Diyos ng Diyos yun eh. Kaya alam mo, kung tayo magyayabang, hindi tayo maghingi ng tawad sa Panginoon, hindi mo mababawasan pagka-Diyos niya eh. May mga tao sinisiran ako, ayaw mabautismo. Sabi ko, kahit di ka magpabautismo, hindi mababawasan ang pagiging Diyos niya. Diyos pa rin siya. Nakaraan, sinabi ko rin yung nakaraan doon. Magpabautismo kayo, hindi. I don't care. Because God is still God. What I'm trying to tell you is be baptized in the name of Jesus because this is for your benefit. Hindi para sa Diyos. Pagkatapos ng simba, nagbabautismo eh. Minsan kailangan mong sabihin sa tao yun. Ano, magmamalaki ka kay Lord? Hallelujah. Iba't ibang planeta nga ginawa niya by His own words lang. Ikaw, ano ka lang ba sa Panginoon?
Tapos hindi ka man lang, di ba, God is offering you salvation. Ayun o, inabot na ng Diyos sa'yo, mamalaki ka pa. Ito nga si Apostol Pablo eh. Gusto pang dibatiin si Lord, Lord, may kulang sa ginagawa mo eh. Pwede ba? 3 beses. Sabi ng Panginoon, no, it's enough. Marunong ka pa sa akin. It's enough. Kaya siguro sabi ng Panginoon, kung hindi ko to rerendahan, mas magiging Diyos din to sa akin eh. Mas marunong pa sa akin to eh. Ang ginawa ng Panginoon, buti nga sa'yo yan. Hanggang dyan ka lang. Totoo yun. Amen. That's why, my grace, sabi ng Panginoon, is sufficient. And God is telling us, mga kapatid, that His grace is sufficient. His way is sufficient. God is saying, my way, not what you think about His ways. Ay, alam mo, ano ba si Lord? Tingin ko si Lord ganito. Alam ko, huhulaan ko yung nangyayari sa buhay mo. Siguro si Lord ganito. It's not about hula. It's not about kung ano ang tingin mo, opinion mo tungkol sa Diyos. Tungkol sa paraan ng Diyos. Doon tayo huwag magkakamali. Huwag nating iisipin na yung intindi natin sa buhay ng tao, yun na yung intindi ng Diyos. Hindi po. Sabi ng Panginoon kay Paul, my grace. Not what you think about my grace. Hindi ko kailangan ng opinion mo tungkol sa biyaya ko. Because your opinion is different from my opinion. Your ways is different from my ways. Iba yung tingin mo, Paul, pero ito tingin ko. Ito perspective ko. Kaya sabi ng my grace. Hindi sinabi na lang ng Panginoon, grace is sufficient for thee. Talaga in-emphasize ng Panginoon, my grace, Paul, my grace. Ako ang masusunod. Yung perspective ko ang masusunod. Hindi yung tingin mo sa akin. Hindi yung opinion mo sa akin. Everybody say amen. Amen. Because grace is unmerited. It is not about what you have done, but instead about what God has done. Not about our status, but because of His great love, we were saved. Hindi tungkol sa estado ng buhay natin, ayan, palasimba yan, siguradong langit na. Palasimba nga, backslider naman ng puso. Ano sabi ng Biblia? Your lips is worshiping me, but your heart is far from me. Hindi lahat na nasa loob ng simbahan, napakanta-kanta, ay malapit sa Panginoon. Minsan, alam niyo, may taong hindi makakanta. Hinuhusgahan natin. Yung taong hindi makataas ng kamay, hinuhusgahan natin. Yung taong hindi makaluhod, hinuhusgahan natin. Pero hindi niyo alam, ba't hindi niya may buka yung bibig niya? Sobrang bigat ng pagsubok niya. Ba't hindi maitaas sa kamay? Sobrang hiya niya sa Diyos sa ginagawa niya ang kasalanan. Hindi ba siya makaluhod? Dahil nahihiyang-hiya siya sa Diyos, mga kapatid. So never judge a person. Just let him hear the word. Let him hear the word. Hayaan mo lang marinig niya kasi nagpo-process yan. Only God knows. But remember, God is in control. Alam mo, sabi ko nga doon sa mga kapatid natin sa Pilar, yung mga anak nila, takbo ng Pastor, pasensya na ko yung anak ko, likot-likot, Pastor. Sabi ko, alam mo, masaya ako ng bata nakikitang maingay malikot. Bagamat nakakainis. Kasi naiistorbo ang salita ng Diyos. Pero sabi ko, alam nyo, hindi nyo alam, nakikinig yan. Mas naririnig pa nila, may retention pa sa kanila yung itinuturo, papadaan-daan ay may naririnig na, tinatandaan nila yan. Kaya sa ating mga nakaupo dito, ang iniisip lang yung ulam mamaya. Yung mga bata, hayaan nyo sila. Kasi isang araw, lahat ng naririnig nila, mangyayari sa buhay nila. Nakataning lang yan eh. Kaya okay lang sa akin yung palilikot mga bata. Yung ito, may malikot na rito isang araw. Okay lang yan. Hayaan nyo silang makarinig ng salita ng Panginoon. Hayaan nyo silang masanay na may naririnig na nagpipreach. Kasi isang araw, mga kapatid, magbubunga sa buhay nila yan. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon?
So what He has done is He gave us a gift. That is salvation, wrapped in His grace and His mercy, according to Ephesians chapter 2, verse 4 hanggang 8. God said to Paul, my grace is sufficient. The reason why our prayers are being heard, and the reason why our sins are forgiven, because of the grace of God. And we understand why Paul is bargaining, because he is in the midst of dilemma. The question is, where did the grace of God appear? It's in the midst of chaos. Kailan ba lumilitaw ang biyaya ng Panginoon? Sa panahon na tayo ay masaya? Sa panahon na tayo ay sagana? Di ba hindi? Sa panahon na tayo ay nasa dilema. Sa panahon na tayo naguguluhan. When Noah was in the middle of the evil, God appeared. When Jonah was in the midst of water, he experienced the grace of God. When the two men are in the midst of blindness, in Matthew chapter 9, they receive their sight. Kailan palagi dumarating yung biyaya? Sa panahon ng dilema natin. Sa panahon ng pagsubok natin. That's why the common message that we have from Noah, from Jonah, and from the blind men, mga kapatid, alam nyo, isang common denominator sa kanila, they keep on walking with God. Kahit nahihirapan sila. Kahit si Noah, mga kapatid, hirap na hirap gumawa ng arka, he continued. Alam nyo, kahit itong si Jonah, mga kapatid, kahit sabihin mo nagkamali siya, but he continued after. The blind men, kahit nabulag sila, sumusunod sila sa Panginoon, sigaw ng sigaw. Gusto namin tanggapin yung, what happened? They received their sight. Ang common denominator, they keep on walking with God. Kaya kahit hindi mo na iintindihan, kahit ang dami mong dilema sa buhay, sige lang, magsisimba pa rin ako. Sige lang, magba-Bible study pa rin ako. Whatever is happening to me na hindi ko maintindihan, alam ko na ang Diyos ay nasa control. Kontrolado ng Diyos ang lahat. Kaya ngayong araw na ito, mga kapatid, if you are growing, then you are in dilemma. Or, let me paraphrase, if you have dilemmas in your life, then you are growing. Eh, Pastor, sakit naman yan. Wala bang iba, Pastor? Wala bang medyo magaan-gaan, Pastor? Ulitin ko. If you have dilemmas, then you are growing. Tingnan mo na yung dilemma na nangyayari sa buhay mo, it's not just to make you feel pain. It's to keep you humble. It's to keep you from kneeling down, from praying. Kaya ka nakakaranas ng ganyan because God wants to keep you. Precious ka sa Panginoon. Ayaw niyang mawala ka. Kaya sabi niya, Paul, if I will not do this to you, you will be exalted above measure. Magiging mayabang ka, magiging arugante ka, magiging lalabas sa kalooban ng Panginoon. Kaya Paul, it's okay for me to see you're crying. Okay lang sa akin nakikita ko nasasaktan ka. Okay lang sa akin nakikita ko nahihirapan ka. Pero nasa akin ka. Kontrolado kita. Ang banal na Espiritu sumasa iyo. Kesa sa nagmamayabang ka at nawala ka sa kalooban ng Diyos. Kaya if we all here have dilemmas, let's thank the Lord. It's to keep us prayerful. Kapag tayo ay nasa gitna, mga kapatid, ng mga ang lambot-lambot ng puso natin, mga kapatid. Sa worship, damang-dama mo yung kabutihan ng Diyos. Hallelujah, sa pagsamba, damang-dama mo mga... Bakit? Because yan ang gusto ng Panginoon, to make you and keep you tender. My grace, God said, is sufficient. Don't think that He is late or He is not doing His best. No. His grace appears while you are in the midst of dilemma. It looks dirty, hallelujah, brethren, but it's not in the sight of God. It is clean. It is the will of God.
Hallelujah. And to tell you that your failure, yung mga pagkabiguan mo sa buhay, yung mga bagay na hindi mo narating, yung mga bagay na hindi mo naranasan, hindi ibig sabihin ang Diyos sa buhay mo ay failure. God wants you to keep you. Alam ng Diyos na pag narating mo yun, maaari ay mawala ka sa Kanyang kamay. Mawala ka sa Kanyang palatuntunan. God is leading us toward our own good, mga kapatid. Our situation, our dilemmas might not look so good, mga kapatid, kung titingnan mo. But it's not about how you look at it or feel at it. It's about how God looks at it. Huwag yung tungkol sa, Lord, ang pakaramdam ko, hindi ako kumpleto dahil sa ganito, kulang ako sa ganito, may karamdaman ako. Lord, ito tingin ko sa buhay ko. Tingin mo lang yan. Iba ang tingin ng Diyos, mga kapatid. Paul is keep on arguing, Lord, may kulang eh. Walang kulang, Pablo! Lord, ako lang yung may ganito eh. Ba't yung ibang mga disipulo, wala naman. Walang kulang, Pablo! It's enough. Kumpleto sa'yo, kumpleto. Ikaw lang ang may 14 na sinulat na libro. Sasabihin mo, insufficient ka? I keep on thinking how God is so good in the life of Paul. Ikaw lang yung nakakasulat sa gitna ng prison house, sa gitna ng dilema, nakakasulat ka, nakakapagpuri ka, nakakapag-encourage ka. Look at it, Pablo! Tingnan mo yung buhay mo. You think it's dirty. You think it's not enough. But look at it, ang dami na be-bless. Ang dami na save. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. His grace, hallelujah, troubleshoots us, not the situation. Brethren, makinig po kayo. Yung mga dilema na nangyayari sa buhay natin, yung biyaya ng Diyos na gumagapang sa buhay natin at nangyayari sa buhay natin, ito ay hindi para i-troubleshoot yung mga problema natin. Ang tinotroubleshoot ng Diyos ay tayo, hindi yung problema. Hallelujah. That's why, naintindihan ni Paul, okay, I take pleasure in infirmities. Okay, sige, okay na ako. Sa gitna ng mga pagsubok, mga persecution, okay na ako. Kasi tinotroubleshoot pala ng Panginoon ay ako. Hindi yung persecution, hindi yung distresses, hindi yung kakulangan, hindi pala yung kahubaran, hindi yung kasakaramdaman. Ang tinotroubleshoot pala ng Panginoon ay ako. God can start again through us. He can start to bless somebody through you. God can start blessing your family through you. Hallelujah. God can start again sa buhay mo. Don't just think that God is unfair. Alam, naranasan ko rin yan, mga kapatid. Parang may kulang eh. Parang may hinahanap ako eh. Pero nung nabasa ko itong mga kapatid, sabi ng Panginoon, iba impression. No. Iba ang tingin mo. You look at it, insufficient ka, pero ang totoo, it's enough. It's enough. I don't know what's your dilemma, mga kapatid. I don't know. Hindi ko alam mga dilemma ninyo. Mas kilala kayo ni Pastor James kaysa sa pagkakilala ko sa inyo. Mas magkakakilala kayo dito, mga kapatid. I don't know your dilemmas. But God is trying to tell us, God is in control. Your dilemma is troubleshooting you. Can you lift your hands towards heaven, mga kapatid? Pwede taas yung kamay niyo sa Panginoon. Can you seek the Lord today? Hallelujah. Hallelujah. Let His presence be upon you today. Hallelujah. As you lift your hands, hallelujah. Hallelujah. Lift your voices, lift your hearts towards heaven. Lord, hallelujah, Jesus. I have dilemmas.
But you are in control, Panginoon. Hallelujah, Jesus. My failure is not your failure, Lord. Iba ang tingin ko, Panginoon, hallelujah, sa nangyayari sa akin. Parang maraming kulang sa buhay ko, Panginoon. Pero ngayon, Lord, naiintindihan ko, no. Hallelujah, your grace is sufficient for me, O Lord. Hallelujah. Come on, hallelujah, 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 hallelujah. Let the presence of the Lord be upon you today, hallelujah, hallelujah, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Come on, hallelujah, lift your hands to the Lord, hallelujah, and shout unto God, hallelujah, hallelujah, in the name of Jesus. Hindi nagkukulang ang Diyos, kapatid. Hallelujah. Huwag mong isipin na parang may kulang sa buhay mo. Hindi, mga kapatid. Hallelujah. Ang biyaya ng Diyos ay sagana. Hallelujah. Ang biyaya ng Diyos sa iyo ay sagana. Kumikilos siya, mga kapatid. Hallelujah. He knows what He's doing, mga kapatid. Hallelujah. In the name of Jesus.